Magandang araw mga kababayan ko, at dahil nga sa naganap na pamamaril ng dalawang estudyante sa kapwa nila estudyante sa Tacloban nitong nakaraan lamang, ay naging sentro ng usap-usapan at mainit na debate kung dapat bang pababain ng edad ng kaparusahan sa mga kabataan o menor de edad na nakakagawa ng krimen. So may mga nagsasabi na dapat daw ang mga magulang ang papanagutin o kaya yung guardian daw ang papanagutin kung sakaling nakagawa ng krimen ang mga menor de edad, dahil ang mga edad na 10 years old up to 13 years old ay hindi pa daw nila alam kung ano ang talagang ginagawa nila. No? Meron kasi mga kabataan na hindi pa nila nare-realize na mabigat yung ginagawa nilang kasalanan, no? At sinabi nga nila na kabataan daw ang pag-asa ng bayan. So ano daw ang mangyayari sa kabataan kung sakaling ipapakulong niyo ito, no? At meron namang nagsasabi na yung age 15 pataas may discernment na itong mga ito at alam na nila kung ano ang ginagawa nila. Pero however, dun sa usapin na dapat ang mga magulang ang mananagot kung sakaling makagawa ng krimen ang kanilang mga anak, dito na pumapasok yung tungkol nga dito sa kaso ng Magwad Siblings Massacre, wherein itong dalagita na nagplano at gumawa ng karumal-dumal sa magkapatid na Magwad ay wala siyang guardian, wala siyang magulang, ito ay inampun lamang sa simbahan. So pumapasok na tuloy dito yung takot ng karamihan sa pag-aampon ng bata. Katulad nga, may sinalihan akong isang forum, dapat daw ang bata bago ampunin ay mag-undergo muna ng psychiatric evaluation. No, kasi meron tayong tinatawag diyan na yung hereditary traits na minamana, no? Kasi nakakatakot kasi minsan daw yung dugong nananalaytay sa isang individual ay nanggaling yon sa minana-mana kumbaga. So sabi nga nila na dapat alamin daw muna ang background ng isang bata bago daw ito ampunin. Now kung ako naman ang tatanungin, 'no, lahat na nakagawa ng krimen dapat talaga managot 'yan. Lalo na kung mabigat ang ginawang krimen katulad nga ng ginawa dito sa Magwad siblings na sobrang nakakasulasok at karumal-dumal po talaga itong krimen na 'to. Talagang karapat-dapat lang talaga na parusahan itong gumawa ng krimen na 'to. Now, yung sinasabi nila na 10 to 13 years old, I think dapat pa rin itong managot, no? Pero kung sinasabi nila na kabataan ng pag-asa ng bayan, siguro bigyan ng sapat na taon ng pamamalagi sa kulungan itong mga to para ma-realize nila kung gaano kabigat ang kanilang kasalanan. No? Kasi not until ganito lang 'no, i-o-off the hook lang natin sila, maalala nila, "Yung kabataan ko pumatay ako," 'di ba? Gano'n lang ang dating nun sa kanila. So, paano sila magiging responsible do'n sa mga krimen na ginawa nila kung hindi nila mararanasan na maparusahan? Kayo mga kababayan ko, ano ang opinyon niyo tungkol dito? Kasi hindi lang ito isang beses na naganap, maraming beses na rin ito naganap, especially last year meron tayong dalawang cases, magkahiwalay na cases ito na nangyari din sa isang eskuwelahan, 'no, pamamaril din sa kapwa estudyante, 'no, at hindi na ito dapat pinapawalang-bahala pa, dapat talaga ito ay inaaksiyunan na. So i-comment niyo po kung dapat lang po ba talaga na pababain ang edad ng kaparusahan o tama yung sinasabi nila na dapat daw ang managot ay ang guardian or ang mga magulang. I-comment niyo po yan sa comment section. Ngayon naman po ay panoorin po natin ang buong salaysay ng Magwad Siblings Murder Case. Sina Cruz at Lovella Magwad ay mga guro sa pampublikong paaralan na nakatira sa barangay Baton Tapay, Emlang, Cotabato. Mayroon silang dalawang anak, si Crizel Win Magwad, 18 years old, isang nursing student, at si Crisville Luis Boyboy Magwad, 16 years old, isang grade 10 student. Noong December 10, 2021, isang trahedya ang yumanig sa buong Pilipinas matapos matagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay ang magkapatid na si Queen at Boyboy Magwad. Kilalang mabait at relihiyoso ang pamilya. Noong 2021, pinatira nila sa kanilang bahay ang isang 16 years old na talagita na nakilala nila sa simbahan. Tinuring nila itong parang sariling anak at pinag-aral pa. Habang nakatira sa pamilya, napaulat na nasangkot ang dalagita sa pagkuha ng mahigit 10,000 mula sa bahay nila. Gayunman, pinatawad siya ng pamilya matapos pakiusapan ni Gwyn na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon at nanatili naman siyang kasama ng pamilya.
Bandang 2:00 ng hapon noong December 10, wala sa bahay ang mag-asawang Magwad dahil nasa trabaho sila. Sa bahay ay naroon lamang ang magkapatid at ang kanilang inampon. Makalipas ang ilang oras, may mga mensaheng humihingi ng tulong na lumabas sa social media. Ayon sa unang salaysay ng inampon, may mga armadong lalaking umanon pumasok sa bahay at pinatay ang magkapatid habang siya ay nagtago sa banyo kaya nakaligtas. Nang makatanggap ng tawag ang ama na si Cruz Magwad, agad siyang umuwi. Pagpasok niya sa bahay, tumambad ang nakakagimbal na eksena. Natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang anak na si Boyboy na nagtamo ng matinding pananakit at pagkakatali. Samantala si Gwen ay nagtamo ng maraming saksak. Kinumpirma ng investigasyon na iba't ibang gamit sa bahay kabilang ang kutsilyo, baseball bat, martilyo at machete ang ginamit sa krimen. Ang tanging nakaligtas lamang ay ang inampon. Nag-post din siya sa social media ng paghingi ng tulong dahilan upang maraming maniwala sa kanyang kwento sa simula. Habang iniimbestigahan ang insidente, napansin ng mga pulis na maraming bahagi ng kwento na nag-iisang nakaligtas ang hindi tumutugma sa ebidensya. Wala ring malinaw na palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay. Natagpuan ng mga damit na may dugo, ang fingerprint sa ilang armas ay tumutugma sa kanya. At dahil dito, lalo siyang naging pangunahing suspect. Pagkaraan ng ilang araw, umamin ang dalagita na siya mismo ang nagplano at nagsagawa ng pagpatay kasama ng isa pang minor de edad. Ayon sa kanyang salaysay, ang motibo ay matinding inggit at galit sa magkapatid. Pakiramdam umano niya ay hindi siya tunay na bahagi ng pamilya at naiinggit siya sa pagmamahal at mga oportunidad na natatanggap ng mga anak na mag-asawang Magwad. Bagamat parehong menor de edad ang dalawang akusado, napagpasyahan ng hukuman na kumilos sila ng may discernment. Ang ibig sabihin nito, nauunawaan nila ang kanilang ginagawa at ang magiging bunga nito. At dahil dito, sila ay napatunayang nagkasala sa 2 bilang ng murder. Noong May 17, 2022, hinatulan sila ng Regional Trial Court ng pagkakabilanggo sa ilalim ng mga umiiral na batas para sa mga minor de edad na nahatulang may criminal liability. Ang desisyon ay nagbanggit ng kabigatan ng krimen at ng pagtatalsik sa tiwalang ibinigay ng pamilya. Ayon sa mga ulat, ang pinataw na sentensya ay katumbas ng 2,237 years na pagkakabilanggo bagamat ang aktwal na pagsisilbi ay saklaw pa rin ng mga limitasyong itinadhana ng batas sa Pilipinas. Ang Magwad Siblings Massacre ay nagdulot ng matinding pagkakabigla sa buong bansa. Naging sentro ito ng usapan tungkol sa pagtitiwala sa mga taong pinapatira sa tahanan, kalusugang pangkaisipan ng kabataan, responsibilidad ng mga magulang at tagapag-alaga, at ang pagpapatupad ng batas sa mga menor de edad na nakagawa ng mabibigat na mga krimen. Pananagutan ng mga menor de edad sa ilalim ng batas at ang pangangailangan ng masusing pag-iingat kahit sa mga taong tinuturing na kapamilya. Pagtanggap ng mga inampon o pinapatuloy sa bahay, mental health at pag-uugali ng kabataan. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakakilalang true crime cases sa Pilipinas dahil sa matinding pagtataksil sa isang pamilyang nagpakita ng kabutihan at malasakit. Patuloy na nagsusulong ng hustisya at pag-alala sa kanilang mga anak, sina Cruz at Lovella Magwad. Ang kaso ay nananatiling isa sa mga pinakamatinding krimeng naganap sa Pilipinas nito mga nakaraang taon at madalas na tinatalakay sa mga dokumentaryo at true crime programs.